Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright, kamusta? Kamusta na kayo dyan, no? Kamusta na yung mga pakiramdam nyo, mga isipan, mga sensation, mga kung ano mga naiisip, mga negative thinking or mga emosyon, no? So matagal ako mag-vlog no? Weekly. Ngayon lang ako nagkaroon ng time, no? Para mag-vlog, no? Kasi busy-busy yan tayo. So, marami akong nababasa no about sa simptomas na naman no. So, balik-balikan lang natin kasi actually yung mga sasabihin ko ngayon is halos nasabi ko na siya noon no. Siyempre hindi naman merong mga bago, yung mga bagong nagsusubscribe sa atin or may mga bagong nagtatanong no. Merong nga iba hindi nila ako kilala sa sa dito sa YouTube eh. Mas kilala nila ako sa page ko yung Ansus X no. Meron din yung sa Facebook ko mismo no. So balik tayo doon sa simptomas no. Yung pinaka-common na simptomas yung usapang tiyan no. Yan ang ating topic ngayon. About sa tiyan naman sa stomach no. Base na rin to kay Claire Wicks no kasi nagbasa-basa ako nung nung libro niya no. So ano natin papaliwanag natin kung paano sistema kung bakit merong mga ganong pakiramdam no. So yon intro. So yun na nga no mga pre no, stomach no sa tiyan, yung mga pakiramdam nyo sa tiyan na hindi nyo mapaliwanag no. Meron diyan yung pag-aalboroto, minsan pagkakain mo pa lang or wala ka pang halos kinakain, gaano na yung tiyan mo no. Meron na something na kakaiba sa tiyan mo, meron yung kumukulo, minsan umiinit, di ba, papunta sa likod, di ba? Pero makaka-relate kayo diyan no. Ako kasi noon, nung mga time na makwento ko lang. yung nung time na may COVID ako noon, nung mga kasi wala naman ako alam sa anxiety noon eh. COVID lang talaga sabi ko nung nasabi ng doktor na may COVID ako. Yun, doon na nagsimula yun. Actually, before pa ako magpa-check up noon, ang dami ko na nararamdaman noon. Merong pananakit ng tiyan ko, tapos sirang-sira talaga yung tiyan ko noon. Kasi wala na akong kinakain noon. Tapos, nung pumutok na siya, nung nilagnat ako, tapos nagkaroon ako ng mga pananakit ng katawan, hindi ako makahinga halos, natitiis ko yun. Kasi kung mababalikan nyo yung kwento ko, no, halos 3 days ko pang tiniis yun, yung hirap ko sa paghinga, bago pa ako nagpadala sa hospital. Tapos nung nagpadala na ako, doon na nalaman na may COVID talaga ako. Ibig sabihin, natiis ko yun, no? Ang tibay ko. Kasi alam ko sa sarili ko na kaya ko, no? Tapos meron naman akong naiintindihan na sa anxiety noon. Konti, pero hindi ganito, no. So, tiniis ko 'yon. Meron akong mga kasangga, meron akong mga kasama noon to. Gaya nito, itong Epicasen. Hindi na ako gumagamit ng kulay green. Extreme na 'tong ginagamit ko, no. Kasi ito 'di ba inaamoy lang? Hindi ko inaamoy ito, eh. Pinapahid ko talaga 'yan. Kasi ito pa, may ginger pa ako dito. Ginger. Tapos meron pa akong mga iba yung parang Rexona na pinapahid na mainit. Meron pa ako yung kulay green. Kasi pag umaatake talaga sa tiyan ko, sa dibdib ko, pinapahid ko talaga. Kulang na lang, ibuhos ko sila lang para lang guminhawa ako, no? So, itong mga to is ano lang, pang-relief lang talaga. Hindi siya gamot actually. Hindi siya nagpapawala. Uulit at uulit nga. Wala akong kinakain ng mga time na yun. Tapos, ang taas pa ng acid ko. Hirap na hirap talaga ako huminga. Halos ano na, yung ganyan-ganyan na lang yung hinga ko nun. Minsan lagi ako naghahabol. Minsan kakalma naman siya. Tapos mamaya yan na naman, kakabog na naman. Pag natitense ako, na-anxious ako. Hindi ko pa rin alam yan, yung mga anxious na yan, mga balisa-balisa. Ang inaano ko lang yung sa katawan ko, no? Yung parang, ano na naman to? Ganun ako. Tapos iba-ibang klase may pananakit. Minsan hindi na ako makatayo, no? Diba na kwento ko nga sa inyo yung sa sobrang, hindi naman tamad eh. Parang, sa sobrang ayoko na gumalaw para wala akong maramdaman, is sa bote na lang ako umiihi. Alam niyo yun, nakwento ko yun sa inyo, di ba? Sa bote na lang, tinututo ko na lang doon para hindi na ako tatayo. Kasi pag tumayo ako, yan na naman, may hilo na naman ako. Parang ginagapang ko yung CR, ang lapit-lapit lang. Gagapakin ko yun para lang makaihi ako. Pero yun nga, hindi na ako tumatayo. Doon na lang ako sa bote. Tapos pag umaga, sako na lang siya itatapon, no? Bubuhos ko doon sa pag okay ako. Pero pag
hindi, eh dun muna, no? So yun. Pero hindi naman ako yung nag-iipon talaga, no? Tinatapon ko rin yun. Lalo pag madaling araw, hindi ako makatulog. Talagang ganun yung ginagawa ko, no? So kayo, alam ko kayo may mga kwento rin kayo dyan. Pwede nyo naman i-share sa akin yan eh. Pwede nyo naman ibahagi, no? Or malay nyo, itampok pa natin yan dito, no? Yung kwento nyo, no? Kasi minsan, ang pag-share sa ibang tao or sa ano, nakakaginhawa yan kapag, gaya ko, no? Nag-share ako sa inyo, gumiginhawa ako. Okay yung pakiramdam ko kapag naisasabi ko siya na nai-share ko sa ibang tao, no? Hindi man, dahil nga nasa social media siya, no? Lahat na makakapanood niyan. Hindi ako nahihiya, okay lang yun. Kasi yun talagang totoo, yun talagang nangyari sa akin, no? So, wala akong dapat ikahiya, no? Kasi yung iba nahihiya na ano, kasi part din yun halos, yung pagiging mahihiyain. Kasi sa recovery hindi pwede yan. Kasi paano ka makaka-recover kung nahihiya ka? Halimbawa, gusto mo na lumabas, tapos nahihiya ka sa mga tao, hindi pwede yun. Kasi kailangan mo harapin yun, no? Yun ang napakalaga pagdating sa recovery. Yung mawala na yung hiya mo, bahala ka na. Tingnan nyo ako, no? Di man ako magaling magsalita, hindi rin ako magaling magpaliwanag na ano, di ba? Para lang ako nagkukwento sa inyo ng karanasan ko, o anong ginawa, or mga nabasa ko, no? So, yun yung the best na alam ko makakatulong sa inyo na parang kaginhawaan na rin sa akin para maibahagi ko sa inyo, mai-share ko sa inyo na alam ko makaka-relate kayo, no? So, yun. Dami sinasabi, no? So, mapunta na tayo kay Claire Wicks, no? So, yun nga yung sinabi ko na yung mga naranasan ko, no? Sabi ni Claire Wicks noon, sa libro niya na Hope and Health, sabi niya, yung arthritis sa kamay, alam mong prepared ka, parang handa ka naman dun sa pakiramdam na yun, sa arthritis mo, yung sa kamay mo, di ba? Minsan nananakit, ganyan. Kung paano siya bigyan ng pansin, yung arthritis na yun. Pero hindi ka nag-aalala na or natatakot dun sa arthritis na yun. Kasi alam mo na siyang arthritis siya. Pero pagdating sa tiyan, iba, no? Gaya ko rin noon, no? Kasi sobrang dami kong nararamdaman sa tiyan. Merong tumatago sa likod, merong tumutusok, merong mga mainit, no? Tapos mamaya-maya, ayan na, kukulo na yung tiyan ko. Pero hindi naman ako nadudumi. Diyan lang siya. Kaya nga ginagamitan ko siya lang ng mga ganito, no? Para lang kumalma siya. Para lang bumaba or may mabago lang, no? Tapos yung tiyan ko noon, wala na halos. Ngayon lang tumubo ulit eh. Yung tiyan ko noon, talagang maliit na kasi nga wala akong kinakain noon. Ang payat ko na noon, kapatid, no? Hindi na ako yung dati malakas kumain. Alas ang kain ko lang noon is kaunti kasi nag-aalala ako sa tiyan ko. Kasi baka pag nilagyan ko na naman ng laman, hindi niya tanggapin, no? Minsan nagsusuka pa ako. Feeling ko yung nausea, yung parang feeling maduduwal ka ng gano'n, tapos aakit na yung acid mo, no? Kaya ako piling-pili lang talaga yung kinakain ko noon. Mga tinapay na mabibigat sa tiyan, yung mga cracker. Yan, ganyan kinakain ko noon para lang hindi siya yung tumaas, no? Pero yung sa sobrang tamis, iwas din ako doon, no? Kasi lahat halos nung mga time na yun is iniiwasan ko na, no? Kaya nung sa GERD, di ba, ang daming bawal pag may GERD ka eh. Iwas talaga sa mga matatamis, maasim, mga prutas na maasim, di ba? So yun, iniwasan ko lahat yun. Kaya yun nga, ano sa katawan ko na pumayat ako, no? Alas wala na talaga. Parang, pero yung payat ko naman is control naman kasi nagbubuhat ako noon mga time na yun, no? Binubuhat ko siya para at least may korte pa rin, no? Or meron pa rin laman-laman, may lakas ka pa rin, no? Kasi sa pagkain diyan kumukuha ng lakas lalo sa mga kanin, no? So yan, yung pag masakit na yung tiyan mo, no? Nape-present na doon yung takot, no? Kasi naisip mo, ay ano ba itong nangyayari sa tiyan ko? Wala, gusto ko na magpadala sa ospital, mga ganyan. Nag-aalala ka na, natatakot, parang gusto mo nang mawala kagad yun, no? So present na yung takot. So kapag lumabas na yung takot, yun na yun. Doon na iikot yun kasi sabi nga ni Claire Wicks, kapag lagi kang takot or parang tinatakot mo yung sarili mo na hindi mo naiintindihan, no? Lalo lang siyang iikot, lalo lang tatakutin at maglalabas nung adrenaline. So may adrenaline na. Ulit at ulit lang yung kapatid, no? Kasi hangga't natakot ka dun sa nararamdaman mo, maglalabas lang siya. Hanggang sa, yun na, nasa cycle ka na yan. Pero kapag nahuli mo na or naano mo na naisip mo na, ay, kapag kalmado naman ako, wala naman siya.
pag lumabas lang siya tapos natatakot ako, parang dumadami siya, nakakaramdam talaga ako ng hirap, no? So, yun na yun. Yun na yung sinasabi ni Claire Wicks na kapag natatakot ka, magpuproduce lang ng adrenaline yun. Iikot at iikot ka lang dun sa cycle niya, no? Kasi, wala eh. Tinatakot mo na yung sarili mo na nag-iisip ka na ay, baka may butas na yung bituka ko or ano na, tapos yung sikmura ako butas na. Kaya ganito yung nararamdaman ko. Tapos ma-acid pa ako, di ba? So nagbi-build ka na sa utak mo na ay totoo to, totoo to. Nagsisignal ka sa nervous system mo na ay merong danger, merong talagang mangyayaring kakaiba. So magpapalpitate ka na yan. Tapos sisikip na yung dibdib mo. Tapos mag-aanohan na yung tiyan mo, no? Yung bubulaan na yan. Ba meron akong vlog about sa GERD tsaka anxiety, yung connection nila, no? So balik-balikan niyo lang yan. Pero hindi GERD ang usapan natin ngayon, hindi acid, no? Ang ano natin ngayon is tiyan, no? Yung mga kakaibang pakiramdam sa tiyan. So yun nga, nakaroon na tayo ng symptom po, so doon na tayo nakatutok palagi dun sa pakiramdam na yun, na pag may naramdaman ka is automatic na yung utak mo na ay ano to, ano na naman to, ano na naman to pakiramdam na to, no? Sabi nga ni Clarixis, kapag nawala na yung attention mo dito sa tiyan, although mayroong mga lumalabas, pero hindi mo talaga siya binibigyan ng pansin or binibigyan ng halaga yung ganong pakiramdam, is mawawala rin siya kaagad. Ganon ka-importante kapag naiintindihan mo na kung ano talaga yung anxiety, ano yung nangyayari sa mga nerve mo sa katawan, no? Ayan ang napakabisa ng kapatid. Kasi kapag lumabas na yung takot mo dun sa pakiramdam na yun, automatic na yun, lalabas na si adrenaline. Sabi ko nga sa inyo, nagbibigay ka ng signal sa nervous system mo na may danger, meron talagang mangyayaring masama. Kaya ang gagawin ng katawan mo, magpo-produce lang adrenaline. Ang gagawin niya is yung sa fight flight freeze, no, yung tatakbuhin ka, tapos papatigilin ka, di ba? So, ganun ang paraan ng katawan para mailigtas tayo, no? Yun nga lang, tayo na yung gumagawa nun. Nag-iisip na tayo na, ay, ano talaga tong tiyan ko? Talagang totoong mayroong ano dito. So, yun. So, pwede na, sa mga baguhan pa, no, pwede nyo ipacheck yan. Kasi, para mapatunayan nyo na wala talagang problema. Pero kung meron, siyempre, gamot yun. Magagamot muna kayo, no? Kung meron mang problema yung tiyan nyo. Pero kung wala, alam nyo sa sarili nyo or napatunayan nyo sa doktor na wala talagang problema yung tiyan mo, is yun na yun, kapatid, no? Tapos may taas pa yung anxiety mo, tapos sensitize ka pa, no? Lahat na lang pakiramdam is binibigyan mo ng pansin, ganun talaga ang mangyayari, no? Makukulong ka lang dun sa cycle na yun, no? Kaya ang mabisa dyan is, hayaan nyo lang siya, kapatid. Hayaan yung lumabas siya, maramdaman ka, okay lang. Kaya nga yung sabi ko sa inyo, ito, pamparelip ko lang to, itong mga ganito, mga pampahid-pahid. Nakawala naman siya. Kasi iniisip ko na rin na, wala to, kasi ginamitan ko siya nito. So, yung kakalma naman yun. Pero yung isip ko, dahil nga ngayon, medyo may mga alam-alam na tayo, no? Iniisip ko na, nakakalma to kasi baka ano lang, baka nahanginan or meron lang something na nakain, ganyan, di ba? So automatic na yun, na iniisip mo na baka meron akong nakain na ganun. So yun, kakalma naman kagad yan, kapatid. Pero yung takot na iniisip mo na baka meron na talagang problema yung tiyan ko, di ba? So maglalabas ka lang din ng adrenaline nun. Parang poprotektahan ka ng katawan mo kasi yun ang paraan niya para iligtas tayo sa kung ano mang danger na ibinigay mo sa kanyang parang signal, di ba? So, ang kailangan lang doon is pakita mo sa anxiety mo na wala lang to, okay lang ako. Ito nararamdaman ko is okay lang. Hindi ako gagawa ng kung ano-ano dahil lang sumakit yung tiyan ko. Lagi sinasabi sa inyo, tanungin nyo muna kung ano bang kinain nyo, mga nainom nyo, or mga nalanghap, di ba? Minsan pag nakakaamoy tayo ng na mabaho, minsan nakasakit yung tiyan natin, no? Di ba? Siyempre, tatanungin nyo rin yung sarili nyo. Pero kung wala naman talaga, nakakaramdam lang kayo ng pananakit ng tiyan, tapos talagang masakit, tapos siyempre, unahin nyo, magpa-doktor muna, no? Or patingin nyo kung hindi talaga kayo sigurado. Pero kung nawawala naman siya, pag kumakalma kayo is, ayan, ma-anxiety na yan. So, kailangan nyo lang yun maintindihan. Dahil hindi lahat ng nararamdaman natin is totoo, no? So yun lang mga kapatid, no? Sana may nagets kayo kahit kaunti sa ating vlog sa usapang tiyan, no? Sana may makatulong yun sa mga iba na merong pananakit ng tiyan, may kakaibang sa tiyan, no? Pero ang the best pa rin dyan is magpatingin kayo, no? Or meron kayong problema sa pagdumi, yung mga IBS, no? Yung mga ganyan. Or
mga kakaibang ano sa tiyan is kailangan nyo muna ipa-doktor yan, no? Kasi hindi natin pwede i-connect sa anxiety kaagad, no? Kasi meron tayong mga ano sa katawan na kailangan talaga ng gamot or kailangan bigyan ng attention, no? Medical, no? So yun, maraming salamat. Adios.